Mga kaibigan, handa na ba kayong pasukin ang lihim na hardin sa Palawan kung saan ang matatamis na bunga ay may taglay na hiwaga at panganib? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, tuklasin natin ang misteryosong bunga na naging simula ng isang bangungot para kay Adrian at sa kanyang pangkat. Huwag bibitaw dahil may kwento ako sa inyo tungkol sa isang pagtikim na nagdulot ng hindi inaasahang trahedya. Alamin natin kung paano nagbago ang kanilang buhay nang ang inaakala nilang susi sa tagumpay ay naging sumpa na kanilang daladala. Sa malalim na kagubatan ng Palawan, dahan-dahang tinahak ni Adrian at ang kanyang pangkat ng mananaliksik, kasama sina Carla at Miguel, ang landas na tinubuan ng makakapal na dahon at sanga. Halos magkakadikit ang mga puno, tila ba isang labirinto na may lihim na nais itago. Sa wakas, narating nila ang isang lihim na hardin na puno ng mga di pangkaraniwang puno, na parang mga bantayog ng kalikasan na nagtatago ng isang misteryo. Pinagmasdan ni Miguel ang katutubong tagbanua, ang mga puno na hitik sa makukulay na bungang kahoy. Sa kanyang mga matay bakas ang pag-aalala habang nagbabala siya sa pangkat tungkol sa mga kwentong kumakalat sa kanilang tribo. Mga kwento ng babala at misteryo na bumabalot sa mga bunga. Ngunit sa kabila ng mga babala, hindi napigilan ni Adrian at ng iba pang kasama ang kanilang sarili. Sa tukso ng matamis at nakabibighaning lasa ng bunga, isa-isa nilang tinikman ang ipinagbabawal na prutas. Walang anumang masamang epekto ang agad na naramdaman at parabang lalo lang silang ginanahan. Napuno ng sigla si Carla at ang buong pangkat. Sa kanilang pagbabalik sa kampo, hindi nila mapigilang pag-usapan ang mga plano kung paano ipakalakal ang bunga sa Maynila. Umaasa silang ito'y magiging susi sa kanilang tagumpay at simula ng isang bagong kabanata sa kanilang mga buhay. Ngunit hindi nila alam, ang matamis na lasa ng tagumpay ay may nakatagong pait na kanilang malalasap. Sa pagbabalik nila sa Maynila, dala-dala nila ang mga puno mula sa kakaibang bunga. Sa isang engranding pagtitikim na kaganapan, ipinakita nila ang kanilang natuklasan sa mga mamumuhunan at mga kilalang personalidad sa lipunan. Lahat ay namangha at nagpakita ng interes sa bagong tuklas na prutas. Habang hinihintay ang opisyal na aprobado mula sa gobyerno, nagdiwang si Adrian kasama ang kanyang mga kaibigan. Naginuman sila tampok ang lambanog, isang lokal na alak na gawa sa niyog. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, ipinagbunyi nila ang kanilang inaasahang tagumpay. Walang kamalay-malay sa panganib na unti-unti nang lumalapit sa kanila, nagpatuloy sila sa pagdiriwang. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang kakaibang kondisyon na nagbabadyang sumira sa kanilang mga pangarap. Ano kaya ang misteryosong sakit na ito at paano ito magbabago ng kanilang mga buhay? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng nakakakilabot na katotohanan na magpapadilim sa kanilang kinabukasan. Isang hapon nagulat si Adrian nang makita niyang kakaiba ang kinakain ni Carla. Isang tsokolateng hindi pangkaraniwan ng lasa at anyo. Carla, ano yan? Parang iba yung tsokolate mo ah. Puna ni Adrian. Tila ba may kakaibang epekto ito kay Carla na hindi niya maipaliwanag. Ewan ko, basta ang sarap eh. Try mo, alok niya na may nangiti sa labi. Hindi nagtagal, lumabas ang balita na si Carla ay may kondisyong medikal na lambot ng ugat. Nag-alala ang buong pangkat at hindi nila maiwasang magtanong paano nangyari ito. Lalo pang nadagdagan ang pag-aalala nila nang mapansin ang kakaibang ikinikilos ng iba pa nilang kasamahan. Nag-usap sina Miguel at Adrian. Adrian, di ba parang ang weird na ng mga kilos nila? Parang may mali, sabi ni Miguel na may halong pag-aalala. Oo nga baka may kung anong tropical na parasito tayo na hindi pa nadidiscover, sagot ni Adrian. Nagpasya silang humingi ng medikal na pagsusuri para sa buong pangkat upang matukoy kung ano ang sanhi ng kanilang kakaibang kondisyon.
Ang Departamento ng Kalusugan ay agad na nag-utos ng pagsusuri sa lahat ng taong may kaugnayan sa bunga. Kailangan nating malaman kung sino-sino na ang apektado, sabi ng isang opisyal. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa publiko at lahat ay nangamba. Nang magsimulang magpakita ng sintomas ng lambot ng ugat ang iba pang tao, kabilang ang ilang hindi bahagi ng ekspedisyon, tumindi ang pangangailangan na matukoy ang pinagmulan ng sakit. Ano na ang gagawin natin? Tanong ng isa sa mga miyembro ng pangkat. Kailangan nating malaman kung saan nagsimula ito, dagdag pa ng isa. Sa kanilang paghahanap ng sagot, natuklasan ng pangkat na ang mga buto ng bunga ang karaniwang dahilan ng kondisyon. Huwag niyong kainin ang mga buto, babala ni Adrian sa publiko. Nagpalabas sila ng pahayag na nagbabawal sa pagkain ng mga ito at nagplano silang alisin ang mga buto bago ipamahagi ang bunga sa publiko upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ngunit habang gumagawa sila ng mga hakbang para sa kaligtasan ng lahat, isang hindi inaasahang trahedya ang naghihintay sa kanila. Ano kaya ang nakakakilabot na katotohanang matutuklasan nila? Mag-ingat dahil hindi pa tapos ang bangungot na ito. Nagkagulo ang lahat nang biglang naglaho si Miguel at ang ilan pa sa kanilang kasamahan. Ang dating tahimik na komunidad ay napuno ng takot at pag-aalala. Walang tigil ang paghahanap hanggang sa isang araw. Natagpuan ang kanilang mga katawan na nakalibing kasama ang mga tumutubong punla mula sa kanilang katawan. Ang tanawin ay sadyang nakakakilabot at hindi maipaliwanag ng kahit sino. Dumating ang isang detektib upang imbestigahan ang kakaibang pangyayari. Sa kanyang paghuhukay sa katotohanan, nabunyag na ang mga buto ng bunga ay may kakayahang tumubo sa loob ng mga taong kumain nito at tila nagtutulak sa kanila na ilibing ang kanilang sarili. Agad na kumilos ang pangkat ni Adrian, itinigil ang pamamahagi ng bunga at nagpalabas ng recall habang ang mga autoridad ay masusing pinag-aaralan ang mga buto para malaman ang tunay na panganib nito. Ano kaya ang susunod na mangyayari matapos ang nakakakilabot na pagtuklas na ito? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng paghahanap sa lunas at ang walang katapusang takot na bumabalot sa komunidad. Sa pag-aaral na isinagawa, laking pasasalamat na sina Adrian at Miguel ay walang anumang sakit at tila ang lambanog na kanilang iniinom ang nagbigay proteksyon sa kanila laban sa parasito. Sa tulong ng media at gobyerno, dahan-dahang nabawasan ang takot ng publiko at natuklasan ang isang lunas na may kinalaman sa alkohol. Nagbigay ito ng bagong pag-asa sa marami. Subalit may mga kaso pa rin ng lambot ng ugat na hindi na magagamot na nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga apektadong individual. Dahil dito, marami ang patuloy na nagdurusa at nakakaramdam ng pangamba. Napilitan si Adrian na iwan ang universidad at iniiwasan na niya ngayon ang anumang uri ng prutas. Tila ba ang bawat kagat ay paalala ng bangungot na kanyang naranasan. At sa kanyang pag-iisa, paminsan-minsan ay sinisira niya ang mga tumutubong punla na may rosas at berdeng mga dahon sa kanyang paligid, bilang simbolo ng kanyang walang humpay na pakikipaglaban sa bangungot na dala ng hardin ng kamatayan. Sa bawat punla na kanyang winawasak, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magbabantay at magiging ligtas ang lahat mula sa panganib na ito? Sa huli natutunan nila na ang kasakiman ay may kapalit na panganib. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. At tandaan, baka ang susunod na matamis na tukso ay magdala sa inyo sa inyong huling hantungan. Mag-ingat at manatiling gising, mga kaibigan.